Hallelujah! Mapagpalang hapon po sa lahat. Thank you, Jesus. Come on! Inanayahan ko po ang lahat na tumayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, pwede ko po bang makitang mga kamay nag-excited magpuri sa Panginoon? Come on, gagamitin po natin ang ating mga kamay para ating ipalakpak ang ating mga boses para magpuri sa ating Panginoon, ang ating mga bibig para sabihin na siya ay Diyos na buhay. Come on, can we shout hallelujah? Hallelujah, yes Lord. Come on, let's clap our hands, let's worship our God. Hallelujah. Come on. Go, we will dance and we will sing for the Lord. Hallelujah. Hey. Go on, church, sing with me. You surrounded me with a songs of praise. You have brought me to this place. Hey. Where your love and grace move within my life. Now your message is my life. We say, your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I see all around the world. Let the praise begin. Come on, hey. All around the world, let the praise begin. Woo! Come on, let's clap our hands. Let's worship Him. Thank you, Lord. Now we say, I'm planted here, not a water's end. I am living for the King. And I have found my peace in the house of God. I is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Yes, Lord. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Say, and all around the world, let the praise begin. All around, and all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. And all around the world, let the praise begin. Yes, Jesus. Hallelujah. Dapat kang purihin. Bigyan ng pasasalamat, Panginoon. Itataas ang God. Hallelujah. Hey. Come on, let's declare your love is beautiful. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I see all around the world. Let the praise begin. Come on, I want to hear your voice. Let's say, all around the world. Let the praise begin. Shout it out. All around the world. Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. One more time. All around the world, let the praise begin. And all around the world, let the praise begin. Thank you, Lord. Come on. That's Jesus. Oh, praise the Lord. Come on, let's over hands. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, let's continue to give praise, Lord God. Come on, pwede ko po makita ang mga nagpupuri sa Panginoon. We are still standing because of His grace. Hallelujah. Come on, shout it out. Hey. He gave me courage to believe. Come on, tell it. That all your goodness I will see. And you did not looking for you, sending on us away. I did. It's not for your goodness
If not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could stay. I'm still standing there. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could stay. I'm still standing there. But by the grace of God, only by your grace alone. Hallelujah. One, two. To you I'll lift my offering and set my heart on high things. And if I thank you for you, standing on the sour wood, I'll be. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing there. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing there. By the grace of God, only by your grace alone, that we are here, oh Jesus. Hallelujah, come on, with one voice we say, oh, the times are solid, the rock I stand, the ground is sinking still. On Christ the solid, the rock I stand, by the grace of God. Yeah. On Christ the solid, the rock I stand, all other ground is sinking still. On Christ the solid, the rock I stand, by the grace of God. And I'm still standing there. Go and say, and I'm still standing. Take a look, I'm still standing there. Oh. And Baba, one more time, go and say, I'm still standing. I'm still standing. Oh God, I'm still standing. Baba, the grace of God. If not for your goodness, if not for your grace, I won't agree. Yes, if not for your kindness, I never could say I'm still standing there. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, never could say I'm still standing there. I'm still standing there. I'm still standing there. By the grace of God. Come on, I'll give thanks to Him. Thank Him, hallelujah. It is because of your grace, kindness, and love to us, oh Lord. Come on, can we shout, thank you, Lord. Woo! Thank you, Lord. Come on, let's go up our hands to Jesus. Thank you, Lord. Come on, yung palakpak na may pasasalamat sa Panginoon. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, napakasarap umawit, Panginoon. Napakasarap sabihin, Panginoon. Lord God, ang lahat ng bagay, Panginoon, ay dahil lang, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon. Dahil lang, Panginoon, Lord God, sa katapatan mo sa aming buhay, O Lord. Lord, hindi dahil sa lakas namin, Panginoon. Hindi dahil, Lord God, sa mga bagay na meron kami. But Lord, dahil meron kaming Diyos, Panginoon. At Lord, ayan ang Diyos na pinupuri namin sa hapong ito. Kapatid, sige, pwede mo bang kausapin ng Panginoon? Sige, pasalamatan mo siya sa lahat ng ginawa niya at ginagawa niya at patuloy na gagawin niya sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Lord, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, Panginoon, sa hapong ito, Lord. Lord, hindi namin makita, Panginoon, ang aming mga sarili, Lord. Lord, kundi, Panginoon, makita namin, Panginoon, ang
ng Diyos na gumagawa at kumikilos sa aming buhay, O God. At Lord, sa hapong ito, Panginoon, sige Lord, we humble ourselves to you. Sige kapatid, pwede mo bang sabihin sa Panginoon, yes Lord, I humble myself, Panginoon. Lord, sa harapan mo, O God. Lord, wala akong magagawa, Panginoon. Lord, kung wala ka, and Lord, right now, Panginoon, Lord, wala akong ibang hiling, wala akong ibang panalangin, Panginoon, kundi Lord, makaniig ka, Panginoon, sa hapong ito. Kundi Lord God, makaranasan ko, Panginoon, ang presensya mo. Come on, sige, hayaan mo na yan yung maging puso mo sa hapon na to. Yes, Lord, less of us, Panginoon, and more of you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, lift it up, lift it up, lift it up. Hallelujah, Jesus, Lord. Oh, come on, sing it, Paul. Let's worship Him. Let's worship Him. Hallelujah, hallelujah, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Change our hearts, our motives right now. We only want you, Jesus. Sige po, as we sing this song, hayaan mo na ito yung maging panalangin mo sa Panginoon. Na sinasabi mo, yes Lord, wala akong magagawa, Panginoon. And so right now, Panginoon, we are praying, Lord, na yung puso, Panginoon, yung puso na tulad mo, Panginoon, yun maging puso namin, Lord God. Thank you, Jesus. Come on, can we lift up our hands to Jesus? Come on, sige, gusto makita ng Panginoon yung mga kamay mo, sinasabi mo, yes Lord, yes Lord, yes Jesus, I want your presence, I want you, Jesus. Hallelujah. Go on, let's sing a song. You came into the world you created, shedding your crown for a cause. You willingly died, your innocent life paid the cost. And carrying your status as nothing, the King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love. On with one verse we sing. With more of you means less of me. Take everything. Yes, all of you is all of me. Take everything. Oh, take everything. The one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams I lay down to you. At your feet, my desires and dreams I lay down. And more than you means less than me. Take
pray, make me more like Jesus. This world is dying to know you are. You've shown us the way to your heart. And Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart in your hand. So Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus, more like Jesus. I pray, make me more like Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Make me more like you, Jesus. Come on, dear, let's worship Him. Oh, Jesus. Oh, Father, I pray. Father, I pray. Make me more like Jesus. If more of you means less of me, take every child. Cause all of you is all I need. Take it, go on, lift up your hands. Yes, if more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything, everything, Lord, Lord, I pray. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart, in your hand. So Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. We showed us the way to your heart. So Father, I pray one more time. Come on, say it to Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart, in your hand. So Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart, in your hand. So Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the
Father, I pray, make me more like Jesus. In more of you means less of me. Take come on, tell him. Yes, all of you is all I need. Take everything. Come on, for the last time we sing. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Yes, Lord. This is our prayer, Panginoon. Na Lord, sa buhay namin, O Diyos, more of you, Panginoon. More of the things, Panginoon, na may kinalaman ka, O Diyos. And less of us, Panginoon. Yes, Lord, sa hapong ito, patuloy ka mangusap, Panginoon, magsalita sa aming kalagitnaan, O Diyos. Salamat sa mga anak mo na nandito, Panginoon, Lord God. And sige, Lord, sa hapong ito, bubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga tenga, ang aming mga kaisipan, Panginoon, Lord God, sa mga salita mo na alam ko, O Diyos, na you have prepared for each and every one of us, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Sige, Lord, samahan mo ako sa hapong ito. Let your presence be with us and use me, Panginoon. Gamitin mo lang ako, O Diyos, as your vessel, Panginoon, nang marinig naming lahat, O Diyos, ang iyong naisin para sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. God, sa iyo ang kupurihan. Yes, Lord. This is our prayer, Panginoon. More of you, Panginoon. Less of us, O God. Salamat, O Diyos. Sige, pwede bang palakpakan muli natin si Lord bago tayo matapos? Hallelujah. Thank you, God. Lord, we love you. God, we honor you. In Jesus' name we pray and everyone say, Amen and Amen. Sige po, sa pangmalakas na palakpak, bigay natin sa Panginoon. We can all seek the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang hapon po sa bawat isa. Pwede po bang pakibati po ninyo yung mga katabi ng isang magandang hapon? Welcome po sa ating 3 p.m. service. Hindi ko po alam kung maulan o mainit sa labas. But either way, ang Diyos ay nalulugod that you are here sa lugarang ito. So, we welcome you once again po sa In Christ City Church. We are glad that you are here. You have yung mga oras po ninyo ay inilaan ninyo, no, sa hapong ito to worship the Lord in this place and to honor Him. Ano po, i-honor natin ang pangalan ng Panginoon. At pinakamahalaga at pinaka natutuwa sa atin sa hapong ito ang Panginoon, no, that the Lord sees us, nandito tayo sa Kanyang templo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ay masaya na nandito ka. Ayan. So, ayan po natin sa bawat linggo, no, na nandito po tayo sa Kanyang simbahan. Sige, palakpakan po ulit natin si Lord. If you are new to this church, ano po, meron tayong mga first-timers sa hapong ito. We would like to thank you na tayo po ay tumugon. Pwedeng may nag-invite sa inyo or the Holy Spirit has spoken to you, no? May mga ganun that ang nag-invite is the Holy Spirit. And sige po, sa hapong ito, no, marinig natin lahat, ano po, ang boses ng Panginoon, ang kanyang nais sa bawat isa po sa atin. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos sa hapong ito? Amen. Sige, palakpakan pa po natin si Lord. Medyo pinagagalaw ko po kayo dahil ang oras na ito masarap matulog. Ano po? Pero hindi po. Ayan natin na mahanap natin yung kapahingahan, hindi ng physical, pero ng ating mga kaluluwa, no, sa encouragement sa atin ng Panginoon. So, the subject po of the message of the Lord this afternoon for the whole day is entitled, The Response. Ano po? Pwede bang pakasabi sa katabi mo, The Response. Ano po? Malimit sa atin, ano po, when we are communicating with someone, ano po, mapatao yan, minsan pusa,
aso. No, kami po ay cat lovers sa bahay. And you want yung tao, kung sino man yung kausap mo, to have a response. Ano po, parang nandun yung fulfillment na ikaw ay nagsasalita or may binibigay kang mga gestures and all, and nakakakita ka ng response. Ano po, sa bahay namin, yung pusa namin, magmeow lang habang tinatawag namin. Very fulfilling na, no? Pero yun na nga po, mas malalim pa doon, the Lord is also that way. Na ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin and He wants a response, no, sa bawat isa sa atin. At tayo din, bilang kanyang mga anak, tumatawag tayo sa Panginoon sa maraming mga pagkakataon and He is the God that responds. Ano po? So ito yung gusto ng Panginoon, ano, yung klase ng relasyon that He wants to have to each and every one of us. Ano po? Ito yung communication, ito yung relationship that the Lord wants po sa atin. Na sa bawat oras, andun tayong kinakausap ng Diyos, He has His response, at may mga oras din na ang Lord ay nagbababa ng kanyang salita sa ating mga buhay, at tayo naman bilang mga receiver ay binabalik natin sa Panginoon yung ating response sa ating mga narinig sa Kanya. So sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan? At sige po, sa hapong ito, alam ko si Lord ay nagsasalita sa atin at yun na nga po, yung title pa lang, maintindihan natin that the Lord is naghahanap ng Diyos ng response sa atin, lalo na sa maririnig natin sa hapong ito. We would like, or I would like to share with you the testimonies, ano po, good or bad man ito, ng mga disipulo, no? 2 of the 12 disciples ng Panginoong Jesus at His time, no, in His ministry in Israel at that time. So, si Judas po and si Peter ang ating mga illustrations na gagamitin sa hapong ito. Judas, ano po, hindi natin siya masyadong ginagamit because oftentimes when we are preaching the word of the Lord, we use the people na ginamit ng Diyos. We use the people na may mga magagandang storya. And unlike them, ano po, Judas is a different story, a sad one, no? Pero tingnan natin sa hapong ito, oftentimes, nandun tayo sa ating puso na yung pattern na pwede nating gayahin to these great men of God. But this time, kabaliktaran naman. Yung pattern naman na dapat hindi natin gayahin, hindi natin kunin, baka meron tayong makuha sa buhay po ni Judas. And Peter, no, we all know Peter, ang laki ng ginawa niya sa ubasan ng Diyos, no, the Lord has used him, his testimony, his ministry, ginamit siya ng Panginoon, but then, sabi ko nga kaninang umaga, Judas and Peter has the same issues. Judas and Peter has the same problems. Ano po, Pastor, totoo ba yan? Si Peter, sobrang ginamit ng Diyos, and Judas, yun na nga, sabi ko kaninang umaga, may trivia po ako na in some countries, they have banned, no, binand nila yung pagpapangalan ng Judas. Ano po? So meron ba kayong kilalang Judas, no? Parang ang hirap naman yung pangalan mo or pangalan ng anak mo ay Judas, Judas, no? So, yun na nga po, because of the bad connotation ng meron dito kay Judas, even some countries talagang binan nila yung pagpapangalan sa mga tao ng pangalan ng Judas. So, tonight, sige po, maintindihan natin kung ano yung, yun na nga nandito tayo sa title, the response. Ano po? Ano bang naging response ng dalawang naging disipulo na ito ni Jesucristo? This is my first statement sa hapong ito, mga kapatid. Ang sabi dito, no, kinuha ko lang naman ito sa sinabi ni Apostle Paul to the Romans or to the people of Rome at that time, no. Sabi niya po dito, we all have sinned and fall short of the glory of God. Pwede mang sabihin mo sa katabi mo, we all have sinned. No, ang hirap na, pero hindi Ito yung totoo. Ito yung katotohanan. Ano po, that tayo bilang mga tao, ano man ang ating gawin, no, mag-preach man ako dito 24/7, tumugtog man ako dito ng instruments, mag-usher man ako all throughout my life, pero ito talaga yung kalagayan natin. We cannot save ourselves. Ano po? Hindi natin kayang isalba yung ating mga sarili. Kahit tayo pa maging pinakamabait na tao sa buong mundo, no, o sa kaysaysayan ng mundong ito, we will fall short of the glory of God. Walang nakaarok
doon sa kaluwalhatian ng meron ng ating Diyos. But thanks be to God, He made the way. Sabi ko nga kaninang umaga. Sabi doon that our God loves us so much that He gave His one and only Son. Na si Jesucristo, siya ang naging bridge. He bridged the gap na meron ang Diyos at ang tao that time. Mapasanggang ngayon na makita natin that without Christ, we are separated from our God. But salamat sa Panginoong Jesus. His response doon sa pagtawag sa Kanya ng Ama, pagsugo sa Kanya ng Ama from heaven to earth, to go to that cross and to give His life for you and for my salvation, ginawa ito ng Diyos at in the end, sabi nga doon, He bridged the gap and right now, we are enjoying the presence of the Lord, the presence of our God because of the finished work of Jesus Christ on that cross. Sige, pwede mong palakpakan mo nga si Jesus dyan, Give Him the glory that He deserves. So, eto yung katotohanan. Sabi ko nga, whether you are rich, whether you are poor, you are old, you are young, you are strong, you are wise, ano man ang kalagayan mo, hindi talaga natin maisasalba ang ating mga sarili. So, ano ang pinaka-conclusion ng statement na ito? We are in need of a Savior. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, we are in need of a Savior. Kailangan po natin talaga si Jesus. Kailangan natin ng tagapagligtas sa ating mga buhay. Just like Judas, just like Peter at that time, kailangan natin ng tagapagligtas. At tonight, or ngayong hapong ito, we will read 2 chapters in the book of Matthew. Sabi ko nga kaninang umaga, madalas po sa atin, nagbabasa tayo ng a few verses in the Bible, but today, we will read a lot. Kaya maging alerto po tayo, ikurut-kurutin mo yung katabi mo kung medyo inaantok dahil mamimiss natin kung hindi natin mabasa yung pinakapuso ng Diyos dito po sa Matthew chapters 26 to 27. But before we read that, let's look at the context ng chapter 26 doon sa libro, sa account ni Matthew. So, as we read Matthew 26, and I encourage you to read at home, or on your free time, o habang nagbabiyahe kayo, nasa commute ka, sige po, hayaan mo magkaroon po tayo ng lifestyle to read the Word of God dahil doon talaga tayo pwedeng makahugot ng lakas, makahugot ng tapang, na andun ka kasi na alam mong daladala mo, meron kang pinapanghawakan ng salita ng Diyos. So, again, in Matthew 26, this was the last night of Jesus in the garden. Together with His disciples, ito yung famously called na the Last Supper. So, ito yung huling hapunan na si Jesus ay kasama niya ang mga disipulo because hours after that, si Jesus was arrested. Si Jesus ay hinuli ng mga government o ng Roman government at that time. So, sabi pa dyan, yung Matthew 26, it was a moment, yung moment na yan wherein talagang intense yung naging interaction ni Jesus at ng mga disciples because He told them that He was going on the cross, na yung hour is near, na ito na yung mga oras na ito na ako ay pupunta na doon sa naging ultimate purpose, sa magiging ultimate purpose sa akin ng Ama kung bakit ako nandirito sa mundong ito. So, ito yung kanyang conversation with the disciples at kasama doon, sabi diyan that Jesus confronted Peter, Yun nga habang iniisip ko ito, parang ini-imagine ko, at napakasiguro, sobra siguro yung, hindi ko alam kung gigil ba yan. Basta nandun yung hype at that time because si Jesus, He named Peter. Sinabi niya kay Peter, Peter, you will deny me 3 times. Kung ako si Peter, o kung, di ba, kung maisip natin na tayo si Peter, ang laki, ang lala nung gagawin natin kay Jesus na nakasama niya for how many years? And Jesus has told Peter that you will deny me 3 times.
But Peter responded to Christ at that time. Sinabi niya kay Jesus na, Lord, I swear that I will never deny you, Panginoon. So he swore to God, he swore to Jesus at that time na, Lord, kailanman hindi kita pwedeng ipagkanulo. Hindi kita pwedeng i-deny, O Diyos. Ganun kita kamahal. So, ganun ka-intense yung back and forth na conversation ni Jesus at ang kanyang mga disipulo. But ultimately, dun sa pangatlong point, this is the time wherein Judas, no, one of the disciples ni Jesus, has betrayed him. Ano po, alam natin yung ginawa ni Judas at that time. But then again, ito yung context ng chapter 26. So, let me read to you, ano po, verses 14 to 16. At sige po, let us nourish the word of the Lord tonight. Ang sabi dito, then one of the 12, named Judas Iscariot, went to the chief priests and said, what are you willing to give me to betray him to you? Ulitin ko, pumunta si Judas sa mga, ang tawag dito, Pariseo, to the chief priests and the elders at that time, at ang kanyang naging katanungan, intro niya agad doon sa mga Pariseo. Ano sabi niya? What are you willing to give me to betray Jesus to you? Dito natin makikita yung pinakapuso ni Judas at that time. In the account na meron si Judas in the Bible, ang daming naging storya wherein his greed, his love for money is the reason kaya naging yung kanyang walk sa Panginoon ay hindi naging maayos. Ano po, there was an account, ano po, alam natin tong story na to, the Apostle John, no, doon sa kanyang gospel, o sa gospel in Apostle John, or in John rather, wherein si Mary Magdalene, ano po, she offered yung perfume, no? Sabi ng mga scholars, it's a year's salary. She offered it, and she used it to wash Jesus' feet, no? Ginamit niya ito to wash Jesus' feet. Yun yung kanyang worship sa Panginoon at that time. And Apostle John exposed na itong si Judas is the one that opposed what Mary Magdalene did. Anong sinabi niya kay Mary Magdalene? Mary Magdalene, ano yung ginagawa mo? Instead of pouring it out to one person, siguro, yun yung mindset niya eh. Instead of pouring it out to Jesus, nag-iisa lang naman to si Jesus, why not give it to the poor? Wherein mas maraming magiging gamit. O nga naman, kung hindsight, parang mas maraming magkakaroon ng benefit if we just give it to the poor. But then again, Apostle John, he exposed the true heart of Judas in that statement. Sinabi doon na in the end, hindi naman intended ni Judas to give it to the poor, but his intention was to keep the money, yung pera na sana makukuha sa perfume, to keep the money to himself. So again, mahirap talaga na kapag sabi talaga ng salita ng Diyos, the love of money is evil. Oo, nandun ang pera, kailangan natin ng pambayad sa ganito and all, but to love money more than God, nakita natin, naging testimonya si Judas that he loved possessions, he loved wealth more than his love kay Christ. Kaya in the end, yun yung kanya naging conversation with the chief priest. Magkano ang ibibigay mo sa akin kung ipagkakanulo ko si Jesus sa'yo? Let me continue. Sabi dito, and they weighed out 30 pieces of silver to him. From then on, he began looking for a good opportunity to betray Christ. No, ito matinding statement ito. Verse 16, ulitin ko. From then on, nung nalaman niya kung magkano ang pwedeng ibigay sa kanya ng chief priest, siguro na-satisfy siya sa 30 pieces of silver coins. Kaya in the end, he began looking. From then on, he began looking for a good opportunity to betray Jesus. And this is saddening, kapatid, na pwede nating tignan si Judas na, yun na nga, for 30 pieces of silver, ipinagpalit niya yung mga bagay na nakita niya sa Diyos.
no? Yung katuruan ng Panginoon, mirakulo ng Diyos, yung pagbabago ng buhay na witness niya, no, sa mga tao na lumapit sa Panginoon. Pinagpalit niya lang iyon sa, sabi dito, 30 pieces of coins. Tsaka makita natin dito, sabi ko nga kaninang umaga, ako yun na nga, no, may mahilig ako manood ng mga ng mga law na mga movies or series. Ano po? There's difference, mga kapatid, kapag ang isang tao ay kinasuhan ng homicide, no, versus sa isang tao na kinasuhan ng murder. Bakit? Pareho namang pumatay yung homicide at yung murder. But the difference is, yung homicide, pwedeng napatay mo yung tao because of accident. Pwede mong napatay yung tao because of your anger. Ano po, yung outburst, kumbaga. So, yun. Pwedeng mailagay yun sa homicide, but this is different. Yung murder, na ang murder, napatay mo yung tao, premeditated. Pinagplanuhan mo, pinag-isipan mo, ginawan mo ng paraan para in the end to kill yung tao na napatay, no? Nung inaakusahan. Ano po? And in this verse, pwede natin tignan ito na si Judas, hindi to yung aksidente lang, hindi to yung parang naging emotional lang si Judas, hindi to yung parang nag-outburst lang si Judas, kaya niya ito nagawa sa Panginoon. No! From the start, ito yung kanyang puso. Premeditated. Again, because of the love of money, kaya naisipan niya na ipagkanulo si Jesus sa kanyang buhay. So, this is so saddening. But, sige po, let me continue the reading of the word. Verse 47, ang sabi po dito, and while he was still speaking, behold, Judas, one of the 12, came up accompanied by a large crowd with swords and clubs, who came from the chief priests and elders of the people. Verse 48, now, he who was betraying him gave them a sign, saying, whomever I kiss, he is the one, seize him. So nagbigay siya ng parang senyales doon sa mga huhuli na, wait lang, kung sino itong aking hahalikan, sino ito yung aking lalapitan, siya yun. Siya yung hinahanap ninyo. No? Siya yung, yun na nga, yung hinahanap ninyo na gusto nyong supilin at that time. Ano po? 49, let me continue. Immediately, Judas went to Jesus and said, Hail, Rabbi. O, ito po, focus tayo sa 49. Si Judas ay pumunta kay Jesus at nandun na siya, katabi niya na si Jesus. He said, Hail, Rabbi, and kissed him. Habang inaaral ko po ito, talagang nandun yung katotohanan na sobra yung pretentious spirit ni Judas at that time. And I was reminded of our lives today. I'm not saying that ganito tayo, but let's look at our hearts. Our intentions, why we go to church, why we praise the Lord. Sabi nga dito, ang lungkot na nagawa niya pang itaas ng Diyos, Hail Rabbi, Hail Teacher. And yung gesture, he kissed him. And for us, pwedeng, andito tayo, pwedeng umaawit tayo, or maybe tayo, tinataas natin yung ating kamay. We worship the Lord, sinasabi natin sa Lord, Lord, I love you, Lord, I want to serve you, I want to live for you, Panginoon. Yung mga gestures natin, di naman natin literal na hinahalikan si Lord or hinalikan ng Panginoon, pero andun tayo na, Lord, ito yung aking puso. Lord, ito yung aking mga kamay. Ito yung aking buhay, Panginoon. But then again, katulad ni Judas, pwede rin natin tignan yung sarili natin na, Lord, is this lip service? Alam niyo po yung word na lip service? Yung sinasabi na lang ng ating mga labi to yun na nga, parang akala natin it will pleasure the Lord. It will delight, the Lord will be delighted to what we are singing. But the truth is, sabi ni Jesus in verse 50, and Jesus said to him, sabi niya kay Judas, friend, do what you have come for. Ang pinaka mensahe ng verse na ito is the Lord knows kung ano yung nasa puso at that time ni Judas. Na even pwede niyang sabihin na, Lord, I hail you, I worship you. And then nakita natin, he kissed him.
But the Lord knows what's deep inside sa puso ni Judas at that time. And for us today, it is a reminder na, oo, pwedeng umaawit tayo ng papuri sa Panginoon. Pwedeng andun tayo, itinataas natin ang ating mga kamay sa Diyos. But the Lord knows what's in here. The Lord knows what is in here. Alam ng Diyos yung pinakalaman ng ating mga puso. Let me continue. Sabi dito, then they came. Sige po, yan. Then they came and laid hands on Jesus and seized him. So, ito na yung time na pumunta na yung mga government ng Rome o ng Roman government to seize and arrest Jesus Christ. So, yung sa sinabi ko kanina, sabi ko nga, Lord, hayaan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, as we worship you, as we draw close to you, Panginoon, andun yung genuineness ng aming mga heart, Panginoon. Because at the end of the day, baka magiging kamukha lang kami ni Judas, Panginoon. No? Ayaw natin maging connected o makorelate yung buhay natin kay Judas. But then again, hindi man to parang explicit, pero yun na nga, sa laman ng ating mga puso, baka maging kamukha tayo ni Judas. Na when we worship the Lord, it's different from what we say doon sa pinakalaman ng ating mga puso. So, let me continue. Ito yung naging issue ni Judas at that time. Verse 69, no? As I continue, ito na. Sabi ko po sa inyo, marami tayong babasahing verse this afternoon. So nakita natin yung naging fall ni Judas. Ano po? When he betrayed Jesus. Ngayon, tignan naman natin si Peter. No? Si Peter. Tignan natin yung pagkakaparehas nila. Sabi ko kanina sa inyo, may pagkakaparehas itong dalawang ito. No? Yung kanilang ginawa at kanilang naging estado sa Panginoon. Ano po? At tignan din natin yung ating buhay kasi malamang sa malamang talagang andun din tayo sa ganitong estado. Mamaya, no, hayaan po natin na mas maintindihan po natin ito. Verse 69, ito na si Peter. Sabi dito, now Peter was sitting outside in the courtyard. So, nung si Jesus ay nahuli na, no, hindi lang si Jesus ang wanted. Even the disciples, because they were accomplice doon sa crime na inaano nila kay Jesus, inaakusahan nila kay Jesus at that time. So, Peter and the disciples ay hinahanap na din ng batas. Ano po? And in verse 49, sabi dito, Peter was sitting outside in the courtyard, and a servant girl came to him and said, you too were with Jesus, the Galilean. So a person has noticed Peter and recognized na, wait lang, kilala ko to ikaw yung kasakasama ni Kristo o ni Jesus, the Galilean. And in verse 70, ito yung naging response ni Peter, he denied it before them all, saying, I do not know what you are talking about. Verse 71, when he had gone to the gateway, ito kapatid, pangalawang instance to. No? Kasi baka maisip natin, dinenay ni Peter si Jesus 3 beses, parang 3 beses ba siyang tinanong ng isang tao? No, it's three different persons, 3 different situations wherein si Peter ay nag-fall. No, doon sa kasalanan of denying Christ at that time. So, verse 71, when he had gone to the gateway, another servant girl saw him and said to those who were there, this man was with Jesus of Nazareth. So, pangalawang tao na ito na nag-squill sa mga tao, sa pulis. Hindi ko alam kung sino yung kanyang pinagsabihan. Pero yun na nga, no, sinabi niya na itong si Peter ay kasama ni Jesus na hinuhuli ninyo, nahuli na ninyo. So verse 72, next slide. And again, he denied it with an oath. Ayan, yung oath na yan. Last week, narinig natin yung oath naman ni God doon sa mga tao na na hindi ninanamnan, hindi pinaniniwalaan, hindi binubuhay yung kanyang mga salita. Ano po? Yung oath ni Lord na sabi doon, they will never find rest. Ang bigat noon. Pero eto naman ngayon, yung bigat ng oath, pangako, o ano ba yan sa Tagalog? Yung kanyang panata sa kanyang kausap. Ano sabi dito ni Peter? I do not know the man. Verse 73, a little later, ito na naman, pangatlo na to. The bystanders came up and said to Peter, surely
Sure kami. Surely you too are one of them. For even the way you talk gives you away. And for the third time, next slide, he began to curse. By this time, siguro hindi ko alam, curse na. Pwede nagmura, o hindi ko alam. Or kung anong kanyang sinabi doon sa kanyang kausap, wala naman sa statement. Pero he began to curse. Nandun na yung inis, nandun na yung galit siguro. No, ni Peter that time, dahil pangatlong beses na siyang talagang hinahabol-habol na itong mga crowd. And he swore, sabi niya, I do not know the man. And immediately, a rooster crowed. Verse 75, and Peter remembered the word which Jesus has said. Sa pangatlong pagkakataon, dito niya naalala yung statement na sinabi sa kanya ni Kristo doon sa dinner table. Mamaya, may gusto po akong sabihin dyan. Ano sabi dito? Where Jesus said, before a rooster crows, you will deny me 3 times. And he went out and wept bitterly. So nakita natin dito yung kanyang naging response. Nung naalala niya yung warning sa kanya ng Panginoon, yung naalala niya yung sinabi ng Diyos na, Pedro, you will deny me 3 times. At ano sabi niya sa Panginoon? Lord, hindi ko yan gagawin sa'yo. Akong bahala, Diyos. He was very proud at that time na, Lord, sa sobrang mahal ko sa'yo, hindi ko yan gagawin sa'yo, O Diyos. Sinantabi niya yung kanyang narinig sa Panginoon at dito lang sa pangatlong pagkakataon na siya ay inusig ng mga tao, he realized na, wait lang, sinabi na ito sa akin ng Panginoon nung una pa lang, pero hindi ko pinanghawakan. Hindi ko sinunod, hindi ko pinaniwalaan. Sabi dito, he went out and wept bitterly. Sabi mo nga sa katabi mo, bitterly. Dito minsan, no, sa buhay natin, kapag nandun na tayo, na na-realize natin that we are wrong, doon na lang tayo. We are weeping. We are regretting. No? Mamaya, yung word na remorse, gagamitin natin dahil ginamit yon dito sa verse na ating binasa. Doon pumapasok yon dahil na-realize natin na, pati kasi ako nakinig. Narinig ko na si Lord. Nangusap na sa akin si Lord. In this case, si Peter, sinabihan na siya ng Diyos, pero makaunang beses, hindi niya ito naintindihan, makamalawang beses, dininay niya pa rin ng Panginoon, and the third time, he realized that, ito yung sinabi sa akin ng Panginoon on that table. Hindi ko naintindihan, hindi ko binigyan ng halaga, kaya right now, nag-fall ako sa bagay na ito. Naalala ko yung preaching last week, no? Ang Diyos sobra ang kanyang ipinangako sa bawat isa. Ano po? More than house, mga kapatid. Hindi yan ang ano natin. More than yung mga bagay na parang tingin natin ay mga tangible things. Eternal life, a life na andun ang Panginoon, andun ang kanyang proteksyon, andun ang kanyang presensya. Yan ang pangako ng Diyos that hanggang langit madadala natin, mga kapatid. Pero yun, na sometimes, sobra yung pangako ng Panginoon for us, but the problem is, sabi dun sa Hebrews, we are not obeying the word. We are not believing the word na galing sa Diyos. Dito literal, nagsalita na ang Panginoon sa buhay ni Peter, pero binaliwala niya. At dito nakita natin na sa pagbabaliwala ng salita ng Diyos, ang tao talaga ay nagfo-fall. No? Kaya in the end, totoo yun, na yung oath ng Panginoon, hindi niya yung oath na dahil parang gusto niya tayong masaktan. Pero yun yung oath na yun ang katotohanan ng kanyang salita. Na kapag hindi natin to pinakinggan, oo, nare-receive natin ngayon, pero kung hindi natin to ilalagay sa puso natin, hindi natin to panghahawakan, pangangalagahan sa ating mga buhay, ano yung sabi niya sa Hebrews last week? We will never find rest. At ito yung naramdaman ni Peter in verse 75. He went out and wept bitterly because hindi niya pinanghawakan ang narinig niya sa Panginoon. So sige, kung naintindihan mo ko, palakpakan mo si Diyos, si Lord, mga kapatid. So, tingnan natin, no, nag-fall si James, nag-fall si Judas, at nag-fall si Peter in this chapter. Ano po? Next chapter, verse 26 or 27 na po, mga kapatid. Verse 3 to 5. Ito yung time na natapos na. Ano po, si Jesus ay nahuli na, si
si Peter ay andun na-deny niya na si Jesus for a third time, nandun na siya sa kanyang remorse, no? Sa kanyang ginawa sa Panginoon. At tingnan naman natin si Judas in chapter 27, verse 3. Sabi po dito, then when Judas, who had betrayed him, saw that he had been condemned, ayan, nararamdaman niya na yung condemnation ng dahil sa kanyang ginawa. He felt remorse. Ayan, yan na naman yung word. He felt remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Binalik niya, bumalik sa doon sa kanyang kausap. Sabi niya, eto na, ibinabalik ko na ito sa inyo. Ano sabi niya in verse 4? Saying, I have sinned by betraying innocent blood. Na-realize niya na hindi worth it si Jesus na ito. Yung mga inaakusan niyo sa kanya, hindi to. Nag-guilty siya doon sa kanyang ginawa. He felt remorse. In verse 5, sabi dito, or in verse 4, let me continue, but they said, etong reply ng mga Pariseo at that time sa kanya, they said, what is that to us? See to that yourself. Dito na-realize ko, kaya talagang galit si Lord sa mga Pariseo at that time. Dito ko na-realize kung bakit gano'n na lang yung pagkokorek ng Panginoon, ng Diyos that time sa mga chief priests noon sa kapanahon niya. Because makita natin dito, no, ang puso dapat ng pastor ay eto sa mga taong lumalapit for, alam mo yun, yung mga tao na nagsusumamo sa Diyos. Yes, pwedeng may nagawang kasalanan si Judas, but the person, the chief priest, sa ngayon, yung mga taong leaders, the pastors, should accommodate etong tao na nagsabi na mali itong ginawa ko. No? Ako'y nagkasala. No? Pero anong sabi ng mga Pariseo at that time? Ano yan para sa amin? Kung gagawin nating colloquial sa panahon ngayon, anong makukuha namin? Anong pakialam namin sa naging desisyon mo? Sabi niya, desisyon mo yan, ikaw ang magdala niyan, ikaw mag-ayos niyan. See to that yourself. So, naging pangit yung response sa kanya ng mga chief priests, no, ng mga elders at that time. So, in verse 5, he threw the pieces of silver into the temple sanctuary and departed. And he went away and hanged himself. Again, unfortunate story wherein Judas took his own life. Ano po? He took his own life nang dahil yun na nga sa remorse, sa regret, doon sa shame, sa guilt na kanyang naranasan because he betrayed Jesus. So sa hapong ito, kapatid, as we expand the text, no, pwede tayong makakita ng dalawang bagay na nangyari sa ating pinag-usapan. There were two horrible betrayals that happened. Two horrible betrayals in these two chapters, mga kapatid. Number 1, Peter, full of pride. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung issue ni Peter. He was full of pride. He was warned by the Lord, no, at the table, pero sinantabi niya yun. Nagmalaki siya sa Diyos. At sinabi niya sa Panginoon na, Lord, never. No? Sabi ko nga kaninang umaga, sana naging iba yung response ni Peter na pwede niyang sabihin, Lord, tulungan mo ako. Lord, hayaan mo na, Lord, hindi ko ito magawa sa'yo. Pero hindi, nagmalaki siya sa Diyos. Lord, never ko yan gagawin sa'yo. I would never deny you, O Diyos. But then again, he betrayed Jesus anyway. At yung pangalawa, Judas, full of greed. Yun yung kanyang sin Yun yung kanyang issue talaga He was full of greed, felt horrible after seeing the result of his betrayal. At hindi lang naman tayo, sabi ko nga, hindi to yung parang nobela na parang, oo nga, pastor, naintindihan ko. Hindi lang ito buhay nila, but we can assess ourselves in their lives sa buhay natin ngayon. Na baka pwede, we are full of pride like Peter. The Lord is warning us, no, last week pa, no, na hayaan mong lumakad ka ng andun ako. Nanililid kita. Na andun yung mga bagay na galing sa akin. Pero ano sinasabi natin sa Lord? Lord, kaya ko na to, Lord. Kaya ko na to, Diyos. We are so full of pride that the Lord is warning us
Then in the end, doon na tayo. Nag-fall na tayo sa kasalanan. We betrayed the Lord or naging unsuccessful, no? Sabi nga doon sa preaching, puro muntikan lang ang lahat ng mga bagay dahil yun na nga, hindi natin inalaw na si Lord ang gumalaw sa mga bagay sa buhay natin. Full of pride. Number 2, Judas full of greed. Baka hindi lang naman greed yan, pero baka nga, kinakausap din tayo ng Diyos when it comes to being greedy. The love of money more than our love for our God, for His presence. Ano po? Pero yun na nga, sa mga bagay na pwedeng nagawa natin because of sin, we felt horrible. No, we feel itong regret, itong remorse na in the end, nakita natin na dahil sa pagsalangsang natin ng mga bagay-bagay sa buhay natin, nagkaroon ng apekto pwede sa mga tao sa paligid, pwede nagkaroon ng apekto sa iyo, pwede nagkaroon ng apekto sa future mo, pwede nagkaroon ng apekto sa destiny mo. No? Yung word na horrible, yung feeling of horrible feeling after seeing the results of pwedeng ginawa nating kasalanan sa Panginoon. Next slide. Sa hapong ito, tingnan natin si Judas. Ano po? Before we go to Peter. Judas in verse 3, sabi dito, Judas was filled with remorse. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, remorse. Ayan, ano po? Nung umaga sinabi ko Judas pero wag na, baka mag-away-away kayo ng katabi mo. Ano po? Hindi naman yon, no? Sinabi ko lang yung pangalan, pero remorse. Sabi mo ulit sa katabi mo, remorse. Remorse. Ano bang ibig sabihin ng remorse, pastor? Ano po? Remorse in Merriam-Webster. Ang sabi dyan, next slide. Ayan, tulungan mo ko, Merriam. Ayan. Sabi dito, remorse to feel regret. Regret. Ayan, no? Nararamdaman natin yan. Hindi na to bago sa atin. Na tayo bilang tao, sabi ko dun sa intro ko kanina, we all have sinned. Pwedeng kahit ngayon nakilala natin si Lord, hindi pa tayo perfect. Talagang nagsushort pa rin tayo when it comes to the things na nais ng Diyos. Nagkukulang pa rin tayo, nagkakamali pa rin tayo. And when we have those moments, we oftentimes feel it, etong feeling of remorse. May preacher nga po akong narinig na part talaga ito bilang Kristiyano na minsan sa paggawa natin ng kasalanan na nakilala na natin si Lord, talagang dapat maramdaman natin yung regret. Dapat maramdaman natin yung remorse. Bakit? Kasi iba na yung kaso kapag ang paggawa ng kasalanan sa iyo ay parang pagligo sa umaga, tanghali at gabi. Or pagkain rather. Social, no? 3 beses. Mainit po kasi kaya pwedeng 3 beses maligo. Pero ang gusto ko sabihin doon yung pagkain. Na parang wala na sa iyo ang paggawa ng kasalanan. Kaya hindi mo na nararamdaman yung remorse, hindi mo na nararamdaman yung regret. Again, remorse. To feel regret as the result of one has done. And this is what Judas felt as he betrayed the Lord in verse 3 ng chapter 27. He felt remorse. He regretted his betrayal. Ni-regret niya yung kanyang pagbebetray sa Diyos. Ni-regret niya na pinagkanulo niya sa 30 piraso ng pilak ang Panginoong Jesus. He even tried to return the 30 pieces of gold to them. No? Naintindihan niya na hindi ito worth it para sa Panginoon, para kay Jesus na nakasama ko, nakita ko ang mga bagay na more than dun sa 30 pieces of silver. Again, he regretted his betrayal. But today, sige tingnan natin, ano ba yung mga instances of regret? No, examples of regret na pwede natin ding i-assess sa mga buhay natin. Sabi dito, when you are in the feeling of regret, you are sorry because you got caught. Ayan, marami sa atin yan na pwedeng sa maliliit o malalaking mga bagay, nandun yung pakiramdam of regret because nahuli tayo. May nagsumbong o may nag-squill sa atin. Ano po? So, yan yung pakiramdam na nandun yung regret. Pangalawa, I'm sorry people got hurt. Nandun din yung regret na hindi lang naman ikaw yung nasaktan, pwedeng nakasakit ka na sa pamilya mo, nakasakit ka na mga kaibigan mo, o meron kang in a relationship, nakasakit mo yung you are in relationship with. So, people got hurt. That's why you feel this
feeling of regret, this feeling of remorse. Pangatlo, I feel shame. Ito na. Because of the things that pwedeng we have done, nandun yung nahihiya ka na. Nandun yung guilt. Nandun na yung guilt sa puso. Kaya parang ayaw mo nang lumabas. Ayaw mo nang magpakita sa mga tao. Ayaw mo nang kumausap. Ayaw mo nang mag-reach out. Because nandun ka sa pakiramdam of regret. And lastly, ito yung pinaka medyo dangerous. That sabi dito, because of these things, itong tatlong point na una kong sinabi, dumarating ka sa point that you want to punish yourself. Na-deserve ko naman to. Kasi sobra yung ginawa ko. Sobra yung mga nasira ko. Sobra yung mga sinalansang ko. Nasaktan ko yung mga tao. Nahiya ako sa Diyos sa mga pinagagagawa ko. So, deserve ko na to. Deserve ko namang, di ko alam, pwede masira ang buhay. Di ko alam, deserve ko na saktan ng sarili ko. Deserve ko ang mga bagay na ito. Again, these are examples, instances of a person full of regret. No? Next slide. These things, pwedeng andoon. Pero kung dito tayo kakapit, mga kapatid, merong problema. Again, as I said earlier, part of our walk, siguro, yung kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, naintindihan natin na nararanasan natin na nagsisisi tayo sa mga bagay na ginawa natin. Pero kung dito ka kakapit, buong buhay mo, meron tayong problema. Bakit? Sabi diyan, none of this will lead you to lasting change. Hindi to ang magiging rason para magkaroon talaga ng pagbabago sa buhay natin ng pangmatagalan. Bakit? May mga examples wherein because you have been caught, pwedeng behave ka muna sang linggo. Nahuli ka sa trabaho, di ko alam, ng asawa mo, di ko alam, ng anak mo, di ko alam, hindi ko alam, na-caught ka, na-expose ka. Pwedeng isang linggo magbe-behave ka kasi may naargabyado ka Pwedeng isang buwan magbe-behave ka kasi meron kang nasaktan na damdamin Pero these things, mga kapatid, sabi ko nga, kung dito tayo magpapanghawak, it will not lead us to lasting change. Pastor, ano ba ang gusto mong sabihin dyan? Next slide. Regret is not the fulfillment of God's purpose of change in us. God's purpose. Wala pala akong apostrophe S. Pa-edit na lang. Is not the fulfillment of God's purpose of change in us. Ito yung problema. Maraming mga tao ang na-stuck sa regret. Yes, it is a part, pero ayaw ng Lord na ma-stuck ka to a life full of regret. Bakit? Yun na yung sinabi ko kanina. Kasi hindi magkakaroon ng lasting change sa buhay mo kung full of regret. Kung spirit of regret ang andyan sa puso natin. Again, regret is not the fulfillment of God's purpose of change in us. Sige, pwede bang palakpakan mo muna si Lord, kapatid? Mamaya, sige, babawi tayo sa salita ng Diyos. May gusto sabihin lang si Lord talaga. The evidence of shame and regret. Tingnan natin. Ano bang ebidensya? Ngayon, tingnan natin yung sarili natin. Kasi baka pwede tayong mag-in denial, hindi ko alam. Pero again, in denial doesn't bring you anywhere. Walang kapupuntahan ng buhay that is full of denial. So let's be real. Let's be honest sa ating estado sa Panginoon and let's see kung paano tayo pwede namang baguhin ng Diyos. So let's look first to the evidences of regret. Tingnan natin kung ano bang meron sa isang tao full of regret. Sabi diyan, horrible emotions. Ayan na. Talagang hindi mo na mawari dahil sobra yung regret sa puso, hindi mo na maintindihan kung ano bang emosyon nito, ano ba to, galit ba to, lagi ba tong bugnutin, hindi ko alam, lagi ba tong sad boy, hindi ko alam, yung usong salita, parang lagi na tong parang nandun na lang sa tabi, na-isolate niya yung sarili niya. Ano po? Horrible emotions. Hopelessness. Person that is full of regret, punong-puno ng hopelessness. Wala nang pag-asa. Sa kanyang buhay. A need to hide. A need to quit. Yun. Ina-isolate niya yung kanyang sarili. Mamaya tingnan natin, parang pareho dito si Judas
nung makita natin yung buhay ni Judas, instead na inilapit niya yung kanyang sarili sa Lord, sa mga tao, as he did what he did, hindi. He hide himself. No, he distanced himself. So, a person that is full of regret, there's a need to hide. To hide. Ano po? To quit. Sabi dito, a feeling of alienation from God. Darating ka sa punto na sa buhay mo full of regret, binabalik mo na sa Diyos. Parang na-realize ko, no, tayo na nga itong nakagawa ng hindi tama sa Lord o sa mga tao, and syempre, pinaka nasaktan sa mga bagay na yan ng Diyos. Tapos, mapupunta tayo sa kaisipan na sinisisi pa natin si Lord. Ano po? Pero this is the evidence of a person, of ang tao, no, na punong-puno ng regret. Ano po? Na there's a feeling of alienation from God. And in the end, sabi dito, there is collapse. Hindi naman yung collapse na literal, na mahihimatay ka, pero collapse ng ano, in your dreams. Collapse doon sa purpose ng Diyos. Collapse doon sa promise ng Panginoon dahil ayaw mo nang lumakad. Ayaw mo nang magpatuloy. You're hopeless na sa buhay mo. Kaya yung mga bagay na inihanda sana ng Panginoon ay nasisira. Hindi mo napupuntahan because of regret. But tonight, tignan natin naman, no? Pero before we go to yung response naman, kasi yun yung title response. So, nilalagay natin ngayon yung kaisipan na yung regret, ito yung naging response ni Judas o ito ang nangyari sa kanya. But ito, tignan muna natin ito. Let us look at the things na pwede nating i-ponder sa hapong ito. What if? Ano? Yung mga what if na yan. No? Sa TikTok, uso yung what if. Ano po? What would have happened, mga kapatid? Isipin lang natin to, ano? Brain teaser para sa atin sa hapong ito. What would have happened if Judas had gone to the disciples? Ano kaya? No? We all knew na si Judas, he went to the chief priest. Doon siya naghanap ng parang kanyang resolution sa pagbalik niya ng pera. Pero what if he had gone to the disciples? Paano kaya kung pumunta siya sa mga disipulo? No, instead of going to the chief priest, what if he drew near to God? What would have happened? No? Nung time na andun siya sa kanyang sorrow, what would have happened if sa Diyos siya lumapit? Kung ang Diyos ang tinawag niya sa mga sitwasyon na andun siya sa darkest moments ng kanyang buhay. What would have happened, mga kapatid, if he had gone to see Jesus? Alam natin si Peter, he witnessed Christ. Ano, yung kanyang pag-resurrect, yung kanyang pagkabuhay, no? Doon after 3 days doon sa tomb na where he died, ano po, temporarily. Nakita niya yung muling pagkabuhay ni Jesus. So, what if doon sa crowd na yon andoon si Judas kasama ni Peter? Meron kayang nabago sa testimonya? Meron kayang nabago sa kwento right now ni Judas? So mamaya, tingnan po natin yan. Bakit ko ba yan tinanong? Dahil sa isang banda, tingnan natin ang nangyari kay Peter and his response. John chapter 21, verses 7 to 9. Ayan. Tinatawag ko po si Jillian. Okay. Hindi pa naman ako tapos, pero sige po. Tignan natin ang salita ng Panginoon, no? Habang may nagki-keyboard na po. Verse 7 to 9. Sabi dito ni John, no? Therefore, the disciples whom Jesus loved. Okay, bago ko pala ito basahin, yung context. Pastor, context. Bigyan mo ko ng context. Anyari sa John chapter 21. Ito yung time na si Pedro and the other disciples, they were fishing. At habang sila'y nangingisda kasama ng mga ibang disipulo, wala silang mahuli. And there's this voice na narinig ni Peter from afar. Ang sabi doon, nung nagsalita, Peter, yung net na hawak-hawak mo, ilagay mo on the other side. So yun yung narinig niyong boses. So he obeyed what he heard. Sabi niya, may narinig ako. Nang sabi, yung net ko daw, wala akong huli dito, ilagay ko sa kabila. At alam natin yung storya, sabi doon, na sobra yung nahuli nilang isda, there was yung great catch na tinatawag, napunit.
parang mapupunit na yung net na naghahawak doon sa mga isda dahil sa sobrang dami ng kanilang nahuli. Biruin mo, isang side, ito lang naman yung boat, manipis. Isang side, nilipat mo lang sa isang side, nakita mo yung mirakulo ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, doon na talaga natin pwedeng makita na sa pagsunod natin sa Panginoon, merong bunga. Na sa pagsunod natin sa Panginoon, sometimes ridiculous. No? Minsan, ano ba to, Lord? Ilalagay ko lang sa kabila. Pwede sana kung papupuntahin mo ako sa kabilang pangpang at nandun talaga ang biyaya, nandun ang mga isda, di pupunta ako doon, Lord. Medyo, ano pa yun? Medyo feasible. Pero hindi Sabi ni Jesus, sabi nung voice kay Peter, dito, sa kabila mo lang ilagay. At doon nakita ni Peter yung pagpapala. Doon nakita ni Peter yung miracle. Again, ano yung preaching last Sunday? Sabi doon, no, as you believe the words that I have for you, you will enter my rest. Again, sige, palakpakan mo si Lord. Reminder ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo tinatantanan ni Lord. Alam niyo ba yun? Hindi tayo tinatantanan ng Diyos. Kasi gusto ng Lord na maranasan mo yung mga bagay na inihanda niya sa'yo. So at the end of the day, pakinggan natin si Lord. Sometimes ridiculous, from one side to one side. Lord, ang lapit lang nito pero hindi. Pakinggan natin si Lord. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, andoon ang mirakulo ng Diyos. Sige, palakpakan mo ulit si Lord. Again, Moses tuloy, Peter has experienced a miracle from the Lord. And this is what happened in verse 7. Therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Naintindihan niya. Nabosesan niya yung boses. Sabi niya, hindi ito boses ng tao. Kilala ko itong boses na ito. It is the Lord, sabi niya. So, when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on and threw himself into the sea. Verse 8. Next slide po. Verse 8. But the other disciples, sabi ko nga, kasama niya yung mga ibang disciples. Hindi siya nag-iisa, hindi siya lang isda mag-isa. So by that time, andun siya, kasama niya yung ano ba tawag dyan? Yung pulo ng mga pulong ng mga disipulo. So magkakasama sila at that time. The other disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about 100 yards away, dragging the net full of fish. No? So when they got out on the land, they saw a charcoal fire already laid and fish placed on it and bread. Grabe si Lord, no? Sobra yung kanyang concern, sobra yung kanyang inihanda, sobra yung kanyang pagmamahal sa kanila, at definitely, pagmamahal niya sa atin. Bakit? Sabi doon, no, hindi lang siya nangusap kay Pedro, hindi lang niya ginawa ng mirakulo si Peter at ang mga disipulo. Sabi dito sa verse 9, doon sa pangpang, si Lord hinandaan na ng almusal ang mga disciples. Ganon si Lord kung magmahal. Ganon si Lord kung magbaba at magbigay sa atin. So in the end, ano ang lugi? Ano ang kaso? Bakit hindi tayo sumusunod sa Diyos? Again, the title, the response. Ano po? So, verse 9, tapos na yung verse 9, ano po? Let's look at the difference between Peter and Judas. Ito na ngayon. Pinagkaiba ng dalawa. Sabi mo pareho, pastor. Mamaya sa conclusion, ibubuod natin. Ngayon, tingnan natin naman yung difference sa kanilang dalawa. Difference. Peter was back with the disciples. Alam natin, si Peter, pinagkanulo niya si Lord. Dininay niya si Lord. Hindi niya pinangatawanan yung kanyang sinabi na, Lord, ipaglalaban kita hanggang patayan. Hindi, tumakbo si Peter. Pero, after niyang magsisi, naramdaman niya yung remorse, umiyak siya, di ba? Sabi diyan, he was back with the disciples. Pumunta siya sa tamang tao. Kaya ito talaga yung reminder sa atin ng Diyos. Naalala ko yung sabi ni Solomon in Proverbs, bad company corrupts good morals. So let this be a reminder for us. Sabi ko kanina, what if si Judas, instead of going to the chief priest, he went to the disciples instead.
tingin ko baka pwedeng nagbago yung story niya eh. Pero etong katotohanan, etong ginawa ni Peter. At ito rin yung katotohanan doon sa, ano ba yan? Wisdom na meron si Solomon. Bad company corrupts good morals. So Peter was back with the people that, alam natin, nandun ang salita ng Diyos. Nasa mga puso't isipan nila. They knew what he had done. He had to confess na he denied Christ. He moved toward people and ultimately, he moved toward God. Again, kabaliktaran dun sa what if natin kay Judas. What if si Judas lumapit sa mga disipulo? What if si Judas lumapit sa Diyos? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nagawa niya kaya yung kanyang nagawa? Yung kaya yung naging ending niya kung ginawa niya yung ginawa ni Peter? Again, it is a pattern for all of us tonight, mga kapatid. Sabi dito, verse 15, so nakita natin na lumapit siya sa Diyos. Si Peter ay lumapit sa Panginoon. After breakfast, verse 15, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Again, ano yung context? Kagagaling na lang nila sa mirakulo ni Jesus. Kaya yun yung tanong ni Jesus sa kanya, Pedro, mahal mo ba ako more than sa ginawa ko ngayon sa buhay mo? Diba? Minsan may ganun eh. No? Sometimes minamahal lang natin si Lord kasi parang meron tayong increase, meron tayong bonus. Diba? May ganun sometimes. Hindi naman natin yan, ito yung katotohanan na dapat alam natin, naging honest tayo sa Diyos. Again, ito na yung sinabi ni Jesus, sige Peter, do you love me more than this? Ano sabi ni Peter sa kanya? Yes, Lord! Peter replied, you know I love you. Ito na naman si Peter. Nagdududa na ako kay Peter. Baka ito na naman siya, lip service na naman siya sa Panginoon. So si Jesus inulit pangalawang beses. Sabi sa kanya ni Jesus, then feed my sheep. He told him. Again, Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Ano sabi na naman ni Peter? Yes, Lord. Peter replied, you know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. Hindi pa natapos si Jesus. Pangatlo, verse 17. Next slide. A third time. Parang katulad nung pag-deny niya kay Kristo, no? 3 beses. A third time, he asked him, Simon, son of John, do you love me? This time, it's different. Why? Peter was hurt. Pangatlong beses inulit to ni Jesus sa kanya. Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. At alam niyo po kung anong kanyang na-realize? Anong sabi niya? Lord, you know everything. Na-hurt si Peter. Na-hurt, tingin ko hindi dahil sa parang pangatlong beses. Naalala niya yung naging kakulangan niya sa Diyos when he denied Christ. Naalala niya na oo nga, winarn na ako ng Panginoon and yet I did it. I did it again the second time. I did it again the third time. Anong sabi dito? Sabi niya sa Panginoon, Lord, you know everything. Sabi ko nga kanina, pwedeng sinasabi ng ating mga labi, I love you, Lord. Pwedeng tinataas pa ng ating mga kamay. Baka dumating tayo sa point, lumuluhod pa talaga tayo sa Panginoon, umiiyak tayo sa Diyos. Pwede. Yun yung worship natin sa Kanya. Katulad ng ginawa ni Judas, yun yung kanyang gesture. He kissed the Lord. But then again, naalala ni Peter na alam ng Diyos yung laman ng puso natin. Kaya anong sabi niya sa Panginoon? Lord, you know everything. This time, O Diyos, ano sabi niya? Magiging totoo ako sa iyo. Kung ano yung sinasabi ko, hayaan mong makita mo in my heart, ito talaga yung laman ng puso ko, Panginoon. Ano sabi niya sa Panginoon? You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep.
Pwede rin natin tong tignan sa mga buhay natin, kapatid. Again, ano yung sanabi niya ni Peter? You know everything. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, the Lord knows everything. Alam ni Lord ang laman ng puso natin, alam ng Lord ang laman ng isip natin. No? Si Lord na hindi natin madideceive. At si Peter na-realize niya ito sa kanyang conversation sa Panginoon. Sa pangatlong pagkakataon, na-realize niya na, Lord, kulang sa'yo ang salita. Hindi mo tinitignan ng tao sa salita. Tinitignan mo ang tao sa laman ng kanyang puso. At ang panalangin ko po sa gabing ito, na as we worship the Lord, as we love the Lord with all our hearts, with all our minds, hindi lang ito maging salita. Ito ay maging totoo sa testimonya natin. Ito ay maging totoo sa ating mga buhay. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Tingin ko dito na naging totoo si Peter sa Panginoon. Why? Because after this, dito naranasan ni Peter ang redemption. Redemption sa naging buhay niya. Nandun siya sa buhay na parang bagsak. And after this one, as we read the next chapters, dito natin nakita paunti-unti inangat, ni-restore ng Panginoon si Peter. So, dito pumapasok yung salitang repentance. Remorse is different from repentance, mga kapatid. When we do things that does not please the Lord, doesn't please the Lord, we all feel yung word na remorse. Nararamdaman natin yan. Yung regret sa ating mga naging kamalian sa Diyos. But not all people that has remorse repents. So yun yung kaibahan ng dalawang bagay na ito. What is repentance? Tutulungan tayo ni Merriam-Webster ulit. A change of heart, either generally or in respect of a specific sin. That is repentance. Change of heart. Pwede mong sabihin mo sa katabi mo, change of heart. Change of heart. The title goes, what should be our response? Sabi ko nga kanina, remorse, regret. Ang totoo lang, it is a feeling. Yung remorse, it is a feeling. Then again, sabi ko kanina, it doesn't last. Kung namumuhay ka sa buhay of regret, kapatid, walang magiging magandang bunga. Because that is a feeling in the end. Kapag nagpanghaw ka sa feeling, sway-sway ang buhay mo. Bakit? Sabi ko nga kanina, pwedeng nakasakit ka ngayon, pero darating yung moment kapag medyo yung sinaktan mo ay medyo na-restore na, di ba? Medyo na-restore na yan, medyo, yun na nga, pwedeng tao yan, kinakausap ka na, bumabalik na ulit yung dati ninyong pagsasama, baka may tendency ulit na saktan mo ulit yung tao. O sitwasyon, na pag okay na yung sitwasyon, ngayon nagiging behave ka because you have this remorse, you have this regret, dito ka nagpanghawak sa buong buhay mo when it comes to doing sin, yung word na remorse, darating yung point kapag naging okay na ulit ng sitwasyon, gagawin mo na ulit yung kasalanan ginawa mo before. It is not lasting change, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, repentance should be our heart's decision when it comes to living a life na kasama ang Panginoon. Remorse is a feeling, repentance is a decision. Ulitin ko. Remorse is a feeling and repentance is a decision. Sometimes, oo, masakit. May bubunutin sa buhay mo as you repent. But then again, hindi ka na nagpapanghawak sa feeling mo eh. Nagpapanghawak ka sa desisyon mo na, Lord, I want a change of heart. Kaya kung ano man itong mga dumi sa buhay ko, Lord, bunutin mo ito. Kung kailangan ko ma-expose, Panginoon, Lord, i-expose mo ko. Nang sa gayon, Lord God, magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay ko. Lord, dadaanan ko bang mga bagay na to, Diyos? Sige, Lord. Kung ito ang makapagdadala sa akin sa pagbabago ng puso't buhay ko, Panginoon,
it is a decision we have to make. And repentance is a decision. Remorse, sabi ko kanina, pwedeng sa una lang yan. Pero kapag naging okay na ang lahat, nawala na yung feeling of remorse, baka may tendency ka ulit bumalik sa bagay na pinagmulan mo before. Again, remorse rather, is a feeling. Repentance is a decision. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan? Mamaya, tignan natin yung buhay ng dalawang pinag-usapan natin about remorse and repentance. Feelings often don't translate change. Ito yung sinabi ko kanina. Feelings, walang kapupuntahan. Again, feelings, importante yan. Kasi sabi nga ni Pastor, kung manhid ka, mamamatay ka na, yung kamay mo nasa init, nasa kalan na, nasusunog na, hindi mo pa manararamdaman. So, kasama sa buhay yung feelings. But then again, sabi ko kanina, regret, a feeling is not yung fulfillment of God's purpose of change. Ayaw ng Lord na ma-stuck tayo sa regret. Ayaw ng Panginoon na sa buhay mong ito, kainin ka ng regret. Feelings often don't translate change. That's why, next slide, we need to understand the truth of God. Yun ang katotohanan. When we repent, it is a decision. When we decide things, bakit? Naintindihan natin na sin is sin sa harapan ng Diyos. Sin needs to be dealt with. Na Lord, ito bang kasalanan sa buhay ko? Lord, gusto ko magpabago sa iyo, Diyos. Kahit masakit man ito, Panginoon, kahit may kailangan tanggalin sa buhay ko, Panginoon, may alisin sa buhay ko, Diyos. Lord, naintindihan ko. Ito yung katotohanan sa iyo. Lord, susunod ako. Lord, tulungan mo ko dito, Panginoon. We need to understand the truth of God. We need to understand the love of God. In the end, hindi ka lang naman, parang opera, no? Hindi ka lang naman bubunutan ng Diyos. Parang iiwan ka ng Lord na nakabusalsal. Sorry sa term, no? Nakalabas yung parang sa operating room, no? Nakalabas yung mga organs mo sa labas. Hindi. Mahal ka ng Diyos. In the end, meron mang tomorrow sa mga buhay natin. As the Lord pulls it out in your lives, si Lord, hindi magdadalawang isip na tahiin muli. I-restore at buuin kang muli. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Eto si Lord. Kaya ang kaaway, ayaw niya talaga tayong mapunta sa life of repentance. Gusto niya lang tayong ma-stuck sa buhay of remorse. Dahil kontrolado ka ni Satan kapag nandong ka na-stuck sa buhay of remorse. Biruin mo, full of guilt ka. Biruin mo, full of shame ka. Biruin mo, ang layo mo sa Diyos. Ang layo mo sa mga tao ng Diyos. Sa mga tao na dapat makakatulong sa paggaling mo, pero inilalayo mo yung mga sarili mo. Sarili natin, including myself. So, tingin mo, sa buhay of remorse, kapag doon ka na-stuck, para kang aso na taling-tali ka sa kaaway. Romans chapter 2 verse 4, mga kapatid. Don't you see how beautiful or how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Ito, ang ganda nito. Sabi ni Paul sa mga Romano, sabi niya, don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with all of us? Sobra yung gracious, pagiging gracious ng Diyos sa buhay natin. Does this mean nothing to you? Wala ba itong bigat sa'yo? Wala ka bang pakialam? Wala pa tayong pakialam dito? Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? Minsan, naaabuso natin yung kabaitan ng Diyos. Pag binasa mo yan, sasabihin mo, okay lang pala maging masama eh. Okay lang pala gumawa ng kasalanan kasi kind pa rin si Lord. Kasi mabuti pa rin si Lord. Kahit ako ay punong-puno ng kasalanan. Hindi. Makita natin dito na sobra nang talaga yung grasya ng Lord sa atin. At wag natin itong abusuhin.
At mas lalo nating mahalin si Lord dahil pwede naman talaga tayo, alam mo yon, yung katotohanan, alam mo, pwede ka naman tayong kidlatan na ng Diyos eh. Sa katigasan natin ng ulo. Pwede naman talaga tayong lagutan ng Diyos ng hininga eh. Dahil sa katigasan talaga natin ng ulo sa Kanya. Pero hindi. Dito natin makita na in spite all of this, ang Diyos ay mabuti still sa ating mga buhay. Ganda, no? That's the beauty of God's grace. Sabi mo nga sa katabi mo, it's all by His grace. All by His grace. Dito ako magtatapos. Ano ang similarity ng dalawang ito? Judas and Peter, they both betrayed Jesus. Sa atin, wag natin ilayo yung sarili natin. Yun ang katotohanan. Hindi tayo perfect. May mga times that we betrayed Jesus. We did things na alam nating ayaw ng Panginoon. Both were attacked by Satan, just like us. May mga times na naloko tayo ng kaaway. Sa mga desisyon, sa mga ginawa, sa mga sinabi, naloko tayo ng kaaway. Both felt deep remorse for their mistake. Naramdaman din natin yan. Nagsisi tayo sa mga kalokohang ginawa natin. Mga naging resulta, mga nasirang buhay, mga nasirang pangarap, mga nasirang relasyon, di ko alam, na dahil sa ating mga pagkakamali. They felt it, we felt it. But this is the response. And this should be our response. Next slide. But one went to Jesus. Sana naintindihan natin kung sino yung pumunta sa Panginoon, no? Doon sa dalawang tao. Hindi ko na kailangan sabihin yan, mga kapatid. One went to Jesus. The other went to people who did not care. Meron akong gustong sabihin eh. Eto. Jesus and Peter had a conversation. Oh, sige na, sinabi ko na. Peter went to Jesus. They had their conversation. And with that conversation, mga kapatid, nagkaroon ng connection. And ultimately, nagkaroon ng pagbabago ng buhay kay Peter. Jesus and Judas never had that. Wala silang naging encounter after Judas betrayed Jesus. Wala na, sinabi sa Bible. Nakita na lang natin na si Judas, after he went to the wrong people, he went to a far place and hanged himself. Hindi, no? Iba talaga yung buhay na wala ang Diyos. But Peter went to Jesus. Sabi doon, his life was renewed. His life was transformed. Sabi dito, yes, Peter wept. So as Judas, they wept. But Peter repented. At ito yung kaibahan sa dalawang taong ito. They both felt remorse, but Peter repented. In the end, he was restored. Judas, on the other hand, he regretted. Totoo naman. But then again, he killed himself. Because of his shame, guilt, hindi niya nilapit ang sarili niya sa Panginoon. Repentance never happened. So, he took his own life. He did the worst possible a man could do. To take his own life. Forgiveness, eto. This is very powerful. Forgiveness, mga kapatid, was available from the start. Kay Judas man yan, kay Peter man yan, o sa buhay po natin ngayon, forgiveness was available from the start. Sabi mo sa katabi mo, forgiveness. To be honest, this message was inspired by my classmate. Last week, 2 weeks ago, sa aming Bible school, merong isang segment doon wherein we talk about Judas. At yung kaklase ko, he asked this question.
Hindi question eh. Nag-imply siya of a statement. Ang sabi niya, Judas being a victim. Anong ibig sabihin mo, Pastor? Sinabi kasi na in order for Christ to go to the cross, one must betray Him. One must do things in order for Jesus to go, to carry the cross, to die on the cross for our salvation, for the salvation of many. And Judas, siya ang naging kasangkapan. Siya ang tao na nandoon. So, yung classmate ko, sabi niya, Judas was a victim. So, okay, a statement, a big statement. So ngayon, yun ang tanong. Sabi niya, si Judas ba ay biktima? Kasi ginamit siya ng Lord. No? Ginamit ng Lord, no? Yung kanyang perspective. At ito ngayon, so sabi ko, medyo medyo controversial yung tanong na yan. Ngayon, bago sagutin nung professor namin, si Pastora, bago sagutin, ngayon, nagtanong muna sa klase. 15 kami sa klase. So, iniisip ko, tatanong niya siguro yung mga kaklase kong iba. Naku, nagulat ako. Tinawag ako. Sabi niya, Pastor Micah, what's your response? Kinabahan ako in the sense, hindi dahil sa sasagot ko, alam ko ang sagot ko, pero baka yung sagot ko up for scrutiny. Baka mas scrutinize yung sagot ko. But this is my answer. Again, a question. Was Judas a victim? Ganito ko siya sinagot. Sabi ko, yung nangyari, yung betrayal, yes, vital, essential for Jesus to go on the cross, to die, and yung kanyang dugo na nalalaytay doon sa krus ng Kalbaryo will wash our sins and will give us new life, eternal life na kasama ang Panginoon. But I said, Judas was not a victim. Bakit? As Judas sinned, as Peter sinned, as all of us sinned, sabi ko, Judas has an opportunity to ask for forgiveness. Peter had an opportunity to ask for forgiveness. All of us here, gaano man kalaki yung ating nagawan kasalanan sa Panginoon, we have the opportunity to draw near to God and to ask for His forgiveness. At sabi ko nga dito, dinugtong ko sa statement na yan, forgiveness was available from the start, but the problem with Judas, he did not pursue it. But for all of us here, I want to remind you, mga kapatid, gaano man kalaki yung ating nagawang kasalanan, gaano man yan kalala, gaano man yan kalalim o kaitim, mga kapatid, Peter, he wept. He did egregious things sa Panginoon, but as he repented, the Lord restored him. And for us, it is also available. Na ang forgiveness galing sa Panginoon, it is available. Ang repentance sa Diyos is available. Ang yung restoration na galing sa Panginoon, it is available. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. In the end, dito natin makikita what our response should be. Peter, again, he was restored. Judas, he was not. Our remorse should lead us to repentance. Again, remorse, regret is not the end point dapat sa atin. Doon sa desire na pagbabago sa atin ng Diyos. Hindi dapat tayo ma-stuck sa remorse, kundi you from a feeling of regret, mapunta tayo sa kalagayan na, Lord, I want to repent. Patawarin mo ko sa mga bagay na ginawa ko, O Diyos. Our remorse should lead us to repentance. 1 John chapter 1 verse 9, tinatawag ko po yung worship team. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. This is how true, how good, how faithful our God is. And as we confess our sins, sabi niya,
tayo ay kanyang patatawarin. Ito ang Diyos. Ito yung naintindihan at nangyari sa buhay ni Peter. Kaya in the end, gaano man kalaki yung ginawang kasalanan ni Peter, ginamit siya mightily ng Diyos. Naranasan niya ang pagpapala, ang pabor, ang mirakulo na galing sa Panginoon. And I believe, ang buhay na walang hanggan, ngayon andun si Peter kasama ang Panginoong Jesus. Again, saan nagsimula ang lahat? As he confessed his sins, as he asked for forgiveness, as he asked for renewal, as he have this genuine repentance, the Lord ay hindi madamot. Si Lord ay nagpapatawad at nagbabago ng buhay. Sige, palakpakan mo si Lord. If we allow our remorse to lead us to repentance and confession, then we can experience what Peter got, forgiveness and restoration. Again, same people, same scenario, but different response. The other went to Christ, repented and restored. The other did not. This is the truth, mga kapatid. Before we stand, we all fall short. We all fall short. Tao tayo. Magkakamali pa rin tayo. Hindi tayo magiging perfecto. As we walk with the Lord, meron pa rin talaga ang mga bagay na sa araw-araw ng buhay natin ididil sa atin ng Diyos. We all blow it sometimes. And maybe, just maybe, kapatid, you are sitting here today and your heart is breaking. Habang pinapakinggan mo yung mensahe na ito, yung puso mo kumakabog. Lord, ako ito, O Diyos. Because you think God cannot love you. Because of what you did. Di na ako karapat-dapat ng pagmamahal. Or you think that God cannot forgive you. Yun yung mindset ni Judas eh. And you are ready to just give up. Ayun na, Judas talaga. Mag-give up na lang ako. And live a life full of despair and regret. But let me tell you something today. That is not what God wants for you. Ulitin ko, let me tell you something today. That is not what God wants for you. Hindi yan ang nais ng Diyos sa buhay mo sa hapong ito. Naalala ko yung John 10:10 before we stand. Letter B. He has come to this earth to give us life. Hindi lang basta buhay, bigyan tayo ng buhay na kasiya-siya kasama siya. So si Lord, sige, palakpakan mo si Lord. Ayaw niyang ma-stuck ka sa remorse. Ayaw niyang ma-stuck ka sa regret. Sabi doon, no, if you have the Son, hindi ka lang free. You are free indeed. And the Lord wants us to experience not only freedom, but freedom indeed. Freedom from that pain, freedom from that sorrow, di ko alam, freedom from that shame, freedom from that guilt. Gusto yan iparanas ng Panginoon sa iyo sa hapong ito. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Lastly, so if that is you, if that is us, let Him have it. Sige, sabi ko kanina, huwag na tayong maging in denial sa Diyos. Kasi kung magiging denial na naman tayo sa Panginoon, wala tayong papupuntahan. Let's all be honest to the Lord tonight and offer to Him, submit to Him our lives. Yung mga bagay na alam nating baggage sa buhay natin, let Him have it this afternoon. Confess it to Him and let Him cleanse you of the guilt and shame. So, hindi ka ma-stuck, kundi you can move on to the full life Jesus says He wants you to have and that He came to earth to give you. Parang preaching last Sunday, yung buhay na puro muntikan at maintindihan mo na dahil muntikan ng lahat ng mga bagay, ng dahil sa mga baggages in your life, today, give it to the Lord at hayaan mong ma-experience mo yung fullness na kasama ang Panginoon. Sige, tayo po ay tumayo. Let's all stand up.
Sabi ko kaninang umaga, we know the drill. Let's close our eyes to the Lord and let's lift up our hands to Him. And before we sing the song, pwede bang maging honest tayo sa Panginoon? Yung buong preaching na to is an altar call, to be honest. Let us check our lives today. Let us surrender ourselves to the Lord. God, here I am. I'm not a perfect being. I'm far from perfect, Panginoon. I did things that, Lord, in the end, hindi nakapagbigay ng kaluguran sa iyo, O Diyos. But God, I want to experience what Peter has experienced, Panginoon. Restoration of life, Panginoon. Magamit ng Lord mightily, Panginoon. Maging testimonya para sa ibang tao, O Diyos. Sige, Lord, hayaan mong ito rin ang maranasan naming lahat na nandirito, Panginoon. Sige, lapit po natin ang sarili natin sa Diyos. The Lord is listening to us. He's waiting for you to open up. Confess your sins to Him. Surrender your life to the Lord. Commit your lives once again to God. And to walk with Him nang andoon siya ang naglilid sa mga buhay natin. Yes, Lord, here we are, Panginoon. Come and rescue us, O Diyos. Rescue us, O God. Hallelujah. Sige po. Let's worship the Lord sa hapong ito. Come on, we sing, there's no other name by. Yes, O Lord, capture me. One more time. I need you, Jesus. I need you, Jesus. Yes, O Lord. Rescue me, God. Where else can I? Yes, Lord, there's no other name but for which I am saved. Capture me. Yes, Panginoon. Hallelujah. I know the Lord is speaking to us. Nandito ka man sa lugar ito or nandiyan ka po sa inyong mga tahanan. And if the Lord is speaking to you, wag mo nang baliwalain ang boses ng Diyos sa gabing ito. As we have heard kanina, Peter heard the voice of the Lord. And buti na lang pinakinggan ni Peter ang boses ng Diyos. And he found favor in the end. At kung ikaw ito na alam mong the Lord is knocking your hearts tonight, pwede bang itaas mo ang kamay mo sa Panginoon? Sige. At kung ikaw itong you want to recommit yourself to the Lord, sige, taas mo na rin yung kamay mo sa Panginoon. Yes, God. You see these hands, Panginoon. Here we are, Panginoon. Surrendering ourselves to you, O Diyos. At sige, kung ikaw ito, pwede bang sumunod ka sa maiksing panalangin ito, Panginoong Hesus. Salamat sa mga salita mo sa araw na to. Lumalapit kami sa iyo nang may pagpapakumbaba, O Diyos. God, patawarin mo kami sa lahat na nagawa naming kasalanan, sa lahat ng aming naging kakulangan, at sa lahat ng aming naging pagkakamali sa iyo. O Diyos, sa araw na ito, Lord, inilalapit namin ang aming sarili sa iyo. Simula sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ka namin sa buhay namin. Ikaw na maging Panginoon. Jesus, ikaw na maging Diyos ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Gaano man kalaki ang aming mga nagawa, Panginoon. Lord,
Ikaw ang Diyos na kayong magpatawad, O God. And yes, Lord, as you heard us tonight, Lord, let this be a start of something new, of something, Panginoon, that will bring us towards our destiny, towards our greatness, Panginoon, towards to a life, Panginoon, na inihanda mo para sa amin, sa mundong ito at sa buhay na walang hanggan, O Diyos. Sige, Lord, tulungan mo kami. Samahan mo kami, Panginoon, to have the response, Panginoon, just like Peter, Panginoon. Samahan mo kami, tulungan mo kami, turuan mo kami, O Diyos. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord, kapatid? Salamat sa Panginoon. Thank you, God. Lord, salamat sa mga salita mo sa hapong ito. Sige, Lord, amin itong dalhin, amin itong panghawakan, Panginoon. At God, mamuhay kami, Panginoon. Dala-dala namin ang mga bagay na ito na narinig namin sa iyo. Muli, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, O Diyos. God, we love you. God, we thank you. God, we honor you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon.